What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Philippine Navy gagamit na ng pangbardagulang barko sa resupply sa BRP Sierra Madre. Ibig sabihin, gagamit na sila ng malalaking barko, which is yun naman kasi talaga dapat, no? Imagine ninyo ang liliit ng barko, no? Ng Philippine Navy at saka ng Philippine Coast Guard, no? Na naggagawa ng resupply mission dyan po, no, sa BRP Sierra Madre. Okay, so ang balitang ito galing dito sa channel ni Philippines Defense Enthusiasts. Hanggang po sa ibaba ang full video link, i-click na lang po at i-subscribe, no, at supportahan din natin, no, yung channel po niya at para naman mas marami pa siyang video uploads na magawa. Okay, so yan muli at syempre bago natin umpisahan, don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Di na nakatiis ang ating Navy sa panghaharang ng mga barko ng China sa mga maliliit na mga barko ng ating Coast Guard at pambubuli sa mga maliliit na bangkang ginamit sa mga resupply mission nito, kaya pinadala na nila sa Palawan. Ang pinakamalaking barko nito sa kasalukuyan, ang BRP Davao del Sur, upang bigyan ng isang makapigil hiningang utos, ang magsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa bawat resupply mission na ginagawa ngayon ng ating Navy, na gumagamit ng 2 chartered vessels, na may escort na 2 barko ng Coast Guard, ay makikita sa aerial monitoring ng ating AFP kung gaano kalaki ang mga barko ng China kumpara sa ating mga barko. Ito ang mas lalong nagbigay ng malaking tiwala sa panig ng China na harangan ng ating mga barko dahil nakikita nilang mga maliliit ito kaysa kanila. Kaya ngayong nakapagdesisyon na ang pamunuan ng ating hukbong dagat na gamitin ang pinakamalaking barko nila para magdala ng mga resupply items, at maaring meron pang mga construction materials sa BRP Sierra Madre. Nakikita nating dahil sa bigat ng displacement ng barkong ito, na umaabot sa 7,000 tons kung walang kargang anuman, isang kahigungan sa China, ang iharang ang mga barko nila sa harapan nito. Oo, imagine naman, laki niyan, no? Kung ganito ang gagawin ng China, ang desisyon ay nasa skipper na ng BRP Davao del Sur, kung hahayaan niyang araruhin ang mga nakaharang na mga barko ng China, o ang ihinto niya ang barko, upang walang banggaan na mangyari. So okay, so hindi ho po pwedeng mangyari yun, no, na banggain, no? At napakalaking problema po niyan pagka sakaling binangga natin, no, yung barko na yan ng China dyan po sa West Philippine Sea. Kahit pa sinasabi natin, no, na may karapatan tayo dyan, no, umiiwas pa rin yung gobyerno natin na magkaroon ng isang napakalaking conflict po dyan sa West Philippine Sea. Dahil talaga naman, no, na maaapektuhan at kulang na kulang tayo talaga sa mga kagamitan. Okay, so tuloy natin to. Maganda ang hakbang na ito ng ating Navy dahil magbibigay ito sa ating Navy ng upper hand sa sitwasyon na nangangahulugang sila ang magdesisyon kung ano ang gusto nilang mangyari, di katulad sa kung ang China ang may kontrol sa sitwasyon. Ang BRP Davao del Sur ay kayang magdala ng hanggang 3,000 tons na kargamento at meron itong sariling landing craft platform na siyang maghakot ng mga kargamento papunta sa mababaw na parte ng dagat na di na kayang tahakin ng mothership. Meron din itong mga rubber boats na magagamit kung kinakailangan, ating inaasahan na di pa rin mawawala ang 2 Coast Guard vessel natin na siyang mag-e-escort sa barkong ito kahit hindi pa naisasagawa ang actual na resupply mission, ngunit parang atin nang nakikita ang magiging tagpo ng mission na ito. Bagamat tayo ay natutuwa sa hakbang na ito ng ating hukbong dagat, ngunit di rin natin may iwasang mag-alala sa magiging implikasyon nito. Yon. Ito ay dahil tayo ay naniniwala na hindi basta-basta masisindak ang China dito, dahil ayon din daw sa kanila,
ay pagmamayari nila ang Ayungin Shoal, at tayo ang nagnakaw nito sa kanila. Bagamat totoong napakalaki ng BRP Davao del Sur, ngunit meron ding pantapat ang China dito. Gamit lamang ang mga barko nilang kasalukuyang nakadestino sa Ayungin Shoal, at ang siyang pinakamalaki nilang barko ngayon sa area na ito, ang barko nilang may bow number 5305. Ang barkong ito ay mas mahaba pa sa ating BRP Davao del Sur, dahil ito ay may habang 134 meters, 11 meters itong mas mahaba kaysa sa ating BRP Davao del Sur. Ganun pa man, sa bawat collision na mangyayari, ang mas mabigat na barko ay may laging upper hand sa pangyayari. Di hamak na mas mabigat ang BRP Davao del Sur kaysa malaking barko na ito ng China, kaya maaring mag-alanganin ang China dito, na magsagawa ng pananakot sa pagbangga, tulad sa mga nakaraang pangyayari. Kung atin itong gawa ng analysis, masasabi natin, na maaring magtagumpay ang Navy natin. Ngunit sa susunod na misyon, naniniwala tayong paghandaan din ito ng China, sa pamamagitan ng pagpadala din ng pinakamalaking Coast Guard vessel nila, na mas malaki pa sa ating BRP Davao del Sur, ang kanilang Jiao2 class. Ang Jiao2 class ay may habang 165 meters at may bigat na 10,000 tons. 42 meters na mas mahaba kesa sa ating BRP Davao del Sur, at mas mabigat pa ito kahit sa fully loaded na BRP Davao del Sur. Sa kasalukuyan, merong dalawang Jiao2 class Coast Guard vessel ang China, na maaring i-deploy sa anumang bahagi ng West Philippine Sea. Kaya naman, kung sakaling magtagumpay ang BRP Davao del Sur sa misyon na ito, hindi malayong gagamitin ng China ang mga barkong ito, upang pangharang sa pinakamalaki nating barko. Kaya naman, dapat maging matalino ang ating militar, sa paggamit ng barkong ito, at planuhing maigi ang mga susunod na hakbang, kung sakaling gagamitin ng China, ang pinakamalaki nitong barko, laban sa atin. Bagamat nakakasiguro tayong isang kahangalan sa China, ang gumamit ng armas upang pigilan itong ating Navy, ngunit kung sakaling mangyayaring gagamit ang China ng pinakamalaki nilang barko, ay siguradong magiging mas mahirap pa sa ating Navy at Coast Guard ang magsagawa ng resupply mission. Kaya ngayon pa lang, dapat sana, ay ginagawa na ang planong pagbili ng mga malalaking retired oil and gas support vessel, na siyang pinakamagandang barkong pangbardagulan, dahil ang mga mangyayaring labanan sa resupply mission sa Ayungin Shoal sa hinaharap, ay magiging sa palakihan at patibayan ng mga barko. Ayon sa Western Command, palalakasin din ng BRP Davao del Sur, ang kakayahan ng Western Command, sa maritime surveillance nito, sa West Philippine Sea. E-deploy ang multi-role capable vessel na ito, sa loob ng isang buwan, bago tumulak pabalik sa Subic, Zambales, para sa reprovisioning. Dumating ito sa Palawan noong Biyernes. Sinabi ni Western Command spokesperson Commander Ariel Joseph Coloma nitong Martes, na dahil sa kakulangan ng mga barko, ay maliban sa resupply mission, ay magsasagawa din ng BRP Davao del Sur, ng territorial patrol missions, sa ating mga teritoryo, sa West Philippine Sea. Ang hakbang na ito ng ating Navy, ay pagpapakita na rin sa ating mga mambabatas at Senado, na kamakailan ay nagpapahayag ng matinding suporta sa pagbigay ng mga kagamitan sa ating hukbong dagat, upang maggampanan ang kanilang mandato, na matindi talaga ang kanilang pangangailangan ng karagdagang mga malalaking barko, para maggampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin, ang ipagtanggol ang West Philippine Sea. Maaring marami ang hindi nakakaalam gaano din kabisi ang ating mga Tarlac-class vessels, na bukod sa mga patrol na tungkulin nito sa West Philippine Sea, ang Tarlac-class landing platform dock vessel,
ay ginagamit din sa mga humanitarian at disaster response efforts. Pati na rin sa pagbigay ng mga SEALF capabilities sa ating mga sundalo, ang mga barkong kailangan ng Coast Guard at Navy ay hindi lang pampatrolya, kundi kailangan talagang pambardagulan. Alright, so yan mga babayan, no? So ito yung matagal na rin nating sinasabi na dapat mas malalaki na yung kailangan nating barko na pang patrol, no, dyan sa West Philippine Sea. Hindi na uubra yung mga maliliit na barkong ganun, lalo't hindi naman ordinaryo rin yung mga kinakaharap nating mga barko, no, dyan po sa West Philippine Sea. Kailangan makipagsabayan po tayo sa pag-upgrade ng mga patrol boats po natin, no, dyan sa West Philippine Sea. Alright, so kayo anong opinion ninyo? I-comment nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta. Shoutout sa mga bago natin subscribers. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.